Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang Mexican comedy movie na El Jeremias na ipinalabas noong 2015. Ang bida nating si Jeremy ay isang 8 years old na batang genius. Pero sa pagkakataong ito hindi pa nila alam na 160 ang IQ ng bata. Ito ang buong pamilya ni Jeremy. Ang great-grandma niyang si Herminia ay may 110 IQ. At anak nito ang lola niyang si Odelia na 80 ang IQ. Ang nanay naman niyang si Margarita ay may 90 na IQ. Tatay naman niya ang anak ng lola Odelia niyang si Anisimo na may 75 IQ. At tiyuhin niya si Raul na bunsong kapatid ng tatay niya. Bata pa lang si Jeremy ay marami na siyang tanong na hindi nasasagot ng kanyang pamilya. Kaya palagi siyang nasasabihan ng mga ito na isa siyang weirdo. Noong maliit pa siya, bakit daw kinakantahan siya ng monster ng kanyang ina, paano pa daw siya makakatulog? Minsan may pumapasok sa restroom kahit andun siya, porke ba daw bata, wala ng privacy. Bago magumpisang mag-aral si Jeremy, narinig niyang sabi ng tatay niya na mukhang mabubuli umano siya sa paaralan. Na pati ito ay mambubuli din umano sa kanya. At hindi nga nagkamali ang kanyang ama. Palagi nga siyang naaapi sa school. Sa pagkakataong ito, hindi rin alam ni Jeremy na isa siyang genius kaya palagi siyang may tanong na hindi talaga kayang sagutin ng mga magulang. Minsan sa klase nila, nagtanong ang teacher niya kung anong gusto nila paglaki. Nagtaas ng kamay si Jeremy pero nang tawagin siya ng teacher nila, hindi niya sinagot ang tanong. Kundi sumagot siya ng tanong kailan sila magumpisang magklase. Hindi sumagot ang guro bagkus tumawag ito ng ibang kaklase niya. Nang sumagot ito na gusto nitong maging singer at kumanta sa The Voice, biglang sumabat si Jeremy na bakit pa raw ito papasok sa school, dapat daw sana ay nanatili na lang ito sa bahay nila at magpraktis kumanta. Dahil dito napag-alitan siya ng teacher. At nang tanungin nga siya ng guro anong gusto niya paglaki, hindi siya makasagot dahil usually siya daw ang nagtatanong. Dahil sa frustration ni Jeremy, sinulat niya sa kanyang notebook na ayaw niyang maging kagaya ng pamilya niya. Na parang walang plano at kontento na sa panonood ng telenovela tuwing gabi. At nabasa ito ng kanyang ina nang magligpit ng mga gamit niya. Nasaktan si Margarita sa nabasa nito. Kinabukasan, habang nag-almusal ang mag-anak, nagsabi si Margarita kay Anisimo na gusto nitong bumalik sa pag-aaral para makapagtapos at makakita ng maayos na trabaho. At para umano kahit papano maging proud din si Jeremy dito. Ngunit hindi sang-ayon ng asawa dito. Wala na umano silang pera at sayang lang umano ang gagastusin nila. Bakit hindi na lang daw ito mamasukan bilang katulong total, ganon din ang trabaho ng nanay nila. Magpatulong umano sila sa mayaman nitong amo. Pero nang subukan ng babae na ipilit ang plano nito, nagalit si Anisimo. Narinig pala ng anak ang pinag-usapan ng magulang kaya sinabihan na lang nito ang nanay na huwag mag-alala, total malaking porsyento ng populasyon ang hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Isang araw habang pauwi na siya, nakatagpo niya ang mga batang bully sa daan kaya mabilis siyang tumakbo pero hinabol siya ng mga ito. Mabuti na lang may dalawang matandang lalaki na naglaro ng chess sa bangkita at tinulungan siya ng isa dito. Na-curious si Jeremy sa larong chess kaya pinag-aralan niya ito. Noong una walang ganang pumasok ang bata pero simula nang makilala niya si Felipe at Enrique, naging interesado na itong mag-aral dahil tinuturuan siya ng mga ito maglaro ng chess. Ilang araw ang lumipas, naabutan ni Jeremy na mag-isa na lang si Felipe sa bangkita. Saka nito nalaman na pumanaw na pala si Enrique kaya nag-offer na lang ang bata na ito na lang ang makipaglaro sa matanda. Sa paglipas ng mga araw, halos araw-araw nang gumagawi si Jeremy sa bookshop na pag-aari ni Felipe. At dahil palagi itong nananalo, dito napagtanto ng matandang lalaki na sa murang edad nito, kakaiba ang angking talino ng bata. Kaya plano nitong kausapin ang mga magulang ni Jeremy para ipaalam na posibleng genius ang bata. Pero imbes na matuwa ang pamilya ni Jeremy sa natuklasan ni Felipe, pinagtawanan lang ng mga ito ang matandang lalaki. Na kung genius umano ang bata, sila daw ang unang makakaalam. Nasasabihin din sana ng teacher na may angking talino si Jeremy. Hindi na nakapagsalita si Felipe. Galit na galit si Anisimo nang malamang matanda pala ang kaibigan ng anak. Baka pedophile umano ito kaya kailangan nilang i-report. At hindi ito naniniwalang genius si Jeremy dahil isa umano itong weirdo.
Pero hindi sumang-ayon si Margarita na pedophile si Felipe dahil may-ari umano ito ng bookstore at sabi nitong pwedeng kumuha ng test ang bata para masukat ang katalinuhan nito. Pero mariin itong tinanggihan ng asawa. Magsasayang lang daw umano sila ng pera. Kinabukasan, nalaman ni Jeremy na pumunta si Felipe sa bahay nila. At laking gulat nito nang marinig na isa umano siyang genius. Kaya imbes pumasok sa school, nagpunta siya sa bookshop ng kaibigan. At dito niya nalaman na kailangan niya ng parent consent para makakuha ng IQ test. Kaya binola-bola ni Jeremy ang kanyang ina para pumirma ito sa consent letter. Na kung genius talaga ito, siguradong nagmana ito sa ina. Na mabuti naman ang intensyon nila kahit hindi nila sabihin sa ama na kumuha na siya ng pagsusulit. At ilang araw ang lumipas, lumabas na din ang result ng test ni Jeremy. Na kinagulat ni Anisimo bakit nakakuha ito ng IQ test nang hindi nito nalalaman. Pero sinagot ito ng asawa bakit umano ayaw na ayaw nitong may umangat sa pamilya nila. Nang makuha na nila ang result, namangha silang lahat na 160 ang IQ ni Jeremy at kumpirmadong genius nga ang anak nila. Pero habang masaya ang bata, nagtanong naman ang ama nito magkano umano ang magagastos nila ngayon sa anak na isa itong genius. Unang ginawa ni Jeremy ay magprint ng mukha ni Albert Einstein at idinikit sa dingding ng kanyang kwarto. Nag-research din siya sa mga batang genius sa Mexico kaya nakita niya ang pangalan ni Dr. Forney na isang psychologist na tumutulong sa mga batang katulad niya. Nang malaman ng buong school na isa siyang genius, pang-iinsulto ng teacher at pangbubuli ng schoolmates ang natanggap niya. Kaya nagsabi siya sa kanyang mga magulang na hindi na siya papasok at mag-homeschooling na lang daw siya. Isang araw habang nagsalo-salo ang buong pamilya ni Jeremy, ginawa nilang katuwaan ang bilis nitong sumagot sa math. Hanggang napunta ang usapan nila kung ano dapat ang kunin niyang kurso. Pero sabi ng tatay niya kahit ano daw basta ang importante, payayamanin umano sila ng anak. Kasunod nito ay binilhan siya ng computer ng kanyang mga magulang. Kaya nag-email agad si Jeremy kay Dr. Forney tungkol sa sitwasyon niya na hindi talaga siya kayang intindihin ng pamilya niya. Na walang tiwala ang mga ito na malayo ang mararating niya sa buhay. Nang sumunod na mga araw, pinagsamantalahan ni Raul ang katalinuhan ng pamangkin. Pinakilala nito ang bata sa mga barkada nito para sagutin ang mga assignments ng grupo. Dahil nagbabanda ang barkada ng tiyuhin, minsan ay hinayaan siya ng mga itong subukan ang drums nang matapos niyang sagutin ang mga libro. Natuto siyang mag-drums sa pakikinig lang. At dito niya na-research ang isang genius na musician, si Jim Morrison. Dahil sa kaalamang ito, nagpadala ulit siya ng panibagong email kay Dr. Forney. Na-inspired umano siya ng singer para maging isang musician kaya ito na umano ang panibagong motivation niya. Pero nang sabihin ni Jeremy sa pamilya ang planong ito, hindi sila sumang-ayon sa kanya. Sabi ng tatay niya na wala daw silbi ang isang musician dahil hindi naman malaki ang kikitain dito. Sabi naman ng ina niya na hindi na niya kailangan maging genius para maging isang musician. Kaya dito na na-discourage si Jeremy. Nang magpunta siya sa kaibigan, sinabi niya dito na wala pa rin siyang direction kung ano siya paglaki. Akala niya maging musician na siya pero hindi pala. Kaya sagot ng matanda sa kanya na hindi sa lahat ng oras masaya ka sa iyong gustong gawin. Mas importante umano na mahal mo ang ginagawa mo at ito ay magpapasaya sa'yo. Dahil dito, nag-research na naman si Jeremy tungkol sa chess. At dito niya nalaman ang tungkol kay Bobby Fischer. Ang isang sikat na chess champion na bata pa lang ay sumikat na sa larangan ng chess. Nagprint siya ng picture nito at itinabi kay Jim Morrison. Kasunod nito ay tinulungan siya ni Felipe na pumasok sa iba't ibang level ng chess competition. Na sa tuwing nananalo siya ng pera, ang tatay niya ang tumatanggap nito. Pero isang araw, napuno na rin si Jeremy sa ama nang kwentahin nito ang contribution umano ng paghatid nito sa kanya sa event, gasolina nila, at ang pag-drive nito. Habang nasa championship na siya, nakita niya ang kanyang ama na nagpraktis ng humawak sa trophy. Dahil dito, na-turn off ang bata at bigla na lang itong nag-back out sa kalagitnaan ng laro. Dahil frustrated pa rin si Jeremy na hindi nito alam ano talaga ang gusto niya paglaki, inaabangan pa rin nito ang reply ni Dr. Forney. Isang araw, nakilala ng bata si Thomas na kaibigan din ni Raul. Isa itong medical student kaya sinabihan nito si Jeremy na bakit ayaw nitong subukan kumuha ng medicine.
Dahil dito, nag-research na naman siya kung sino ang pinakamatalino sa larangan ng medisina. Nag-print din siya ng picture nito at nag-email kay Dr. Forney na magiging doktor din siya. Masaya ang kanyang pamilya sa panibagong plano niya. Malaki daw ang kikitain niya, sabi ng kanyang ama, at magiging proud daw umano ang lahat sa kanya. Pero nang dalhin siya ni Thomas sa admission, kailangan umano niya ng high school diploma at pumasa muna sa admission test ng university. At dahil wala pang diploma si Jeremy, nanghak ito sa isang school at gumawa ng pekeng transcript. Dahil dito, natanggap sa university ang bata. Pero hindi rin siya nagtagal sa planong ito dahil nang malaman niya ang ginagawa ng isang medical student, nahimatay siya. Takot pala sa dugo at bangkay ang bata. Pagdaan ng ilang linggo, wala pa ring direction ang pagiging genius ni Jeremy. Hindi pa rin siya naiintindihan ng pamilya niya. Binubuli pa siya ng sariling tiyuhin dahil gusto nitong pagkaperahan ang galing niya sa paghak. Lalo pa siyang nalungkot nang malamang aalis na si Felipe. Hanggang nabasa niya ang tungkol kay Alan Turing na isang sikat na genius. Marami umano itong nadiskubre pero hindi ito gusto ng mga tao dahil sa pagiging bakla nito. Kaya nagpakamatay umano ito gamit ang lason na nilagay sa apple. Nagprint na naman si Jeremy ng picture nito para idinikit sa kwarto niya. Pero sa pagkakataong ito, si Alan Turing na ang huli niyang inspiration dahil nawalan na siya ng pag-asa mamuhay. At sa tulong ni Thomas, nakakuha siya ng lason. Dahilan niya sa lalaki ay may gagawin siyang research gaya ng ginawa ng sikat na genius. Walang kamalay-malay si Thomas na sama-sama pala gagamitin ng bata ang lasong hiningi nito. Nang araw na nagplanong magpakamatay ni Jeremy, siya namang pagdating ni Dr. Forney sa bahay nila. Habang ni-research ni Thomas ang genius na binanggit ng bata, nagulat siya nang mabasa ang ikinamatay nito. Dali-dali nitong tinawagan ang kaibigang si Raul para tingnan si Jeremy. Hindi pala itinuloy ng bata ang pagkain sa apple na may lason, ang gamot na Valium lang pala ang ininom nito. Dahil sa ginawa ni Jeremy, nag-alala na ang kanyang pamilya. Pero sa tulong ni Dr. Forney, pinaliwanag niya sa mga magulang ng bata na normal umanong may kasamang suicide thoughts ang pagiging genius. Handa umano itong tulungan si Jeremy para malagpasan ang nararamdaman nito ngayon. Kaya sabi ng doktor sa mag-asawa na gagawa nito ng documentary si Jeremy. Laking tuwa ng bata nang malaman na may iba pa itong makakasama na kagaya rin niya na isang genius. Pero para sa tatay nito, mas concern ito sa perang matatanggap at sisikat din umano sila dahil makakasama ang mga ito sa video. Ang laki ng ngiti ni Anesimo nang tanggapin ang paunang cheque galing sa doktor. Kasunod nito ay ang pagpirma ng consent letter ng mag-asawa na dadalhin ni Dr. Forney si Jeremy sa Mexico City. Nagdadalawang isip si Margarita dahil hindi daw nila kilala ang doktor pero ito yung gustong mangyari ng anak kaya wala na rin silang nagawa kundi suportahan ito. Masaya si Jeremy nang makarating sa syudad, lalo na nang makita niya kung gaano kayaman si Dr. Forney. Pakiramdam niya ay masasagot na rin ang tanong kung anong profession ang gusto niya paglaki. Nang makilala na ni Jeremy ang isa pang batang genius, namangha siya nang malaman na may tutor na ito noong 3 years old pa lang. At nang magsama-sama silang apat sa isang room, puro gadgets ang hawak ng mga ito habang siya naman ay libro lang. Maya-maya ay napahanga din siya ng isa pa dahil sa galing nitong magtugtog ng piano. Isang gabi habang gumagawa ng video ang doktor, sikretong nakinig si Jeremy sa may hagdanan. Pero nang marinig niya ang parents' comparison sa lahat ng kanyang kasama, umalis na siya. Namimiss na siya ng kanyang mga magulang kaya isang araw habang nag-aaral siya, tumawag ang kanyang ina. Nagkumustahan ang dalawa at binanggit niya dito na matatalino din ang kanyang mga kasama at mayayaman pa. Gusto siyang bisitahin ng mga ito pero tinanggihan niya. Busy umano siya, kaya sabi ng ina na kinakahiya niya ang mga ito pero sagot niya dito na ito lang yung chance niya para maabot ang kanyang mga pangarap. Maya-maya lang ay nalaman ni Jeremy sa kasama na ito umano ang magiging cover ng documentary ni Dr. Forney. Dagdag pa nito na kung gusto rin niya malagay sa cover, kailangan umanong magbayad ng mga magulang niya. Isang araw, tinanong niya ang kanyang mga kasama kung ano ang gustong profession ng mga ito. Dito niya nalaman na puro kagustuhan ng magulang ang masusunod. At walang maisagot ang mga ito kung ano talaga ang gustong kunin paglaki. Kaya napangiti si Jeremy dahil sa isip niya, pare-parehas lang pala sila na hindi alam kung ano ang magiging profession balang araw.
Nang malaman ni Margarita na ginawan din pala siya ni Jeremy ng pekeng diploma, tinawagan nito ang anak at pinagalitan. Mali daw umano ang ginawa nito, at hindi umano ito bobo para tulungan ng bata. Dahil sa sobrang hinanakit ng ina, sinabihan nito si Jeremy na wag na itong umuwi at magpakasaya na lang ito kasama ang iba pang mga batang genius. At dagdag pa nito na sana normal na ang sunod nitong anak. Habang ni-review ni Dr. Forney ang documentary, nilapitan ito ni Jeremy. Nalaman niya sa doktor na sa kanilang apat, siya umano ang may pinakamataas na IQ. Nalaman din niya na hindi pala nag-take ng IQ test si Dr. Forney. Sinabihan siya nito na bibigyan umano siya ng full scholarship ng university at manirahan na sa Mexico City. Pero nang magtanong siya paano ang pamilya niya, sagot ng doktor na iba umano siya sa mga ito. Para raw ito sa kanyang kabutihan. At magpapadala na lang daw umano siya ng pera sa mga magulang. Nang gabing iyon, malalim ang iniisip ni Jeremy habang tinitingnan ang family picture sa tabi. Kung ano ang pipiliin niya, ang kinabukasan ba niya o ang makasama ang pamilya. Kinabukasan, laking pagkadismaya ang naramdaman ni Jeremy nang mapanood ang trailer ng documentary ni Dr. Forney. Naging katawa-tawa ang mga magulang niya kumpara sa magulang ng isa niyang kasama. Pagkatapos ng presentation, kinumpronta ni Jeremy ang doktor sa restroom. Galit siya sa documentary nito dahil napahiya umano ang pamilya niya. Pero sinabihan siya nito na yun talaga ang purpose ng video. At kagustuhan umano ng mga magulang niya ang mga pinagsasabi ng mga ito. Nawala namang ibang nais ang ama niya kundi tumanggap ng pera. Naawa si Jeremy sa mga magulang. Sinabihan siya ni Dr. Forney na wag niyang sayangin ang pagkakataon ito na maging isang kilalang tao pagdating ng araw. Ngunit dismayado na si Jeremy at napaiyak na lang ito. Nang magsalita na ang bata sa stage, hindi nito sinunod ang script na itinuro ng doktor. Nagpahayag ito ng pagkadismaya na ang purpose ng documentary nito ay patunayan na hindi namamana ang katalinuhan dahil ang kanyang mga magulang umano ay mga bobo. Dagdag niyang hindi rin naman genius si Dr. Forney gaya ng ama nito. At huling sinabi niya na ano daw ang punto sa talino niya kung hindi rin niya alam ano ang gustuhin niya paglaki. Ilang araw ang lumipas, nakauwi na rin si Jeremy sa bahay nila. At pinagtatanggal na niya ang mga picture sa kanyang dingding. Nag-email siya kay Felipe. Kwento niya dito ang naging desisyon niya na umuwi kesa malayo sa pamilya. Napagtanto na rin daw niya na minsan nakukuha ang sagot sa tanong na hindi naman ini-expect. At kanya-kanyang naman daw ng diskarte ang mga tao sa paghahanap ng kaligayahan. Hindi pa rin daw niya alam ano ang gusto paglaki pero sa ngayon mas gusto pa rin niya maging bata. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.